Akala nila kawawa ka dahil single ka, pero ito ang totoong nangyayari. May napansin ka ba? Kapag sinabi mong single ka, parang automatic na may mga tao na maaawa sa'yo. Okay ka lang? Wala ka pa rin jowa? Kailan ka mag-aasawa? Minsan pa nga, parang tingin nila may kulang sa buhay mo. Parang ang pagiging single ay isang problemang kailangang solusyonan. Pero paano kung mali ang paniniwala niyon? Paano kung ang tingin nilang kalungkutan ay kapayapaan pala? At paano kung ang tingin nilang kakulangan ay kalayaan pala? Kasi sa totoo lang, paraming tao ngayon ang pinipiling maging single. Hindi dahil wala silang choice. Hindi dahil walang nagkakagusto sa kanila. Kundi dahil gusto nila. At baka pagkatapos mong marinig ito, maintindihan mo kung bakit. Una sa lahat, hindi lahat ng mag-isa ay malungkot. Isa ito sa pinakamalaking maling akala ng maraming tao. Akala nila kapag wala kang partner, automatic lonely ka na. Pero isipin mo, may mga taong may relasyon pero malungkot. At may mga taong single pero payapa. Magkaiba ang pagiging mag-isa at pagiging malungkot. Ang loneliness ay pakiramdam. Ang solitude ay choice. At kapag natuto kang maging komportable sa sarili mong kumpanya, may nangyayaring kakaiba. Unti-unti mong natutuklasan kung sino ka talaga. Hindi ka na naaapektuhan ng gusto ng ibang tao. Hindi mo na kailangang baguhin ang sarili mo para magustuhan. Mas naririnig mo ang sarili mong boses. Mas nakikilala mo ang mga gusto mo. Mas malinaw ang direksyon mo. At minsan, doon nagsisimula ang tunay na growth. Kaya mapapansin mo rin na maraming single people ang mas nakakapag-focus sa sarili nilang goals, career, business, pag-aaral, travel, personal development. Hindi dahil bawal gawin ang mga iyon kapag may partner. Pero aminin natin, kapag single ka, mas marami kang oras, energy, at attention para ilaan sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Walang kailangang i-coordinate. Walang kailangang i-consider sa bawat desisyon. Kung gusto mong lumipat ng trabaho, pwede. Kung gusto mong mag-aral ulit, pwede. Kung gusto mong unahin ang pangarap mo, pwede. At para sa maraming tao, sobrang valuable ng freedom na yon. Isa pa, kapag natutunan mong maging masaya kahit mag-isa, nagiging mas mapili ka. Hindi ka na pumapasok sa relasyon dahil lang bored ka. Hindi ka na pumapayag sa maling tao dahil takot kang tumanda mag-isa. Hindi ka na nagsisettle sa bare minimum kasi alam mo na ang value mo. At alam mo rin na mas mabuti ng mag-isa kaysa nasa maling relasyon. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi single dahil wala silang option. Single sila dahil ayaw nilang piliin ang maling option. At malaking pagkakaiba yon. May isa pang bagay na bihirang pag-usapan, ang pera. Kapag single ka, ikaw lang ang may control sa financial decisions mo. Ikaw ang magdedesisyon kung saan mapupunta ang pera mo. Ikaw ang magdedesisyon kung mag-iipon ka, magnenegosyo ka, o magta-travel ka. Wala kang kailangang saluhin na utang ng iba. Wala kang kailangang i-adjust na financial habits ng ibang tao. At para sa ilan, malaking source ng peace of mind yon. Pero alam mo kung ano ang mas interesting? Maraming studies ang nagsasabing hindi naman talaga automatic na mas masaya ang may asawa kaysa sa single. Oo, may mga masasayang mag-asawa, pero may masasayang single rin. May fulfilled na may partner, may fulfilled na wala. Ibig sabihin, hindi relationship status ang sekreto ng happiness. Mas mahalaga pa rin kung paano mo binubuo ang buhay mo. Kung may purpose ka, kung may mga taong nagmamahal sa'yo, kung may mga bagay kang inaabangan pagising mo sa umaga. At speaking of people, isa pa itong misconception, na kapag single ka, wala kang connection. Pero madalas, kabaliktaran pa nga. Maraming single people ang may malalalim na friendship, mas malapit sa pamilya, mas active sa community, mas maraming meaningful relationships. Kasi hindi lang naman romantic love ang klase ng pagmamahal sa mundo. May pagmamahal ng kaibigan, ng pamilya, ng mga taong naniniwala sa'yo. At minsan, nakakalimutan natin yon dahil masyadong binibigyang pansin ng society ang romance. Kaya siguro marami ang nagugulat kapag may nakilala silang single na genuinely masaya dahil hindi yon ang inaasahan nila.
Pero baka panahon na para baguhin natin ang pananaw na yon. Dahil ang totoo, hindi lahat ng single ay naghihintay ng partner. Hindi lahat ng single ay may kulang. Hindi lahat ng single ay gustong mabago ang status nila. At ayon pa nga sa mga bagong survey, paraming Pilipino ang nagsasabing single sila by choice. Choice, hindi aksidente, hindi malas, hindi failure. Choice. At marahil yon ang pinakamahalagang bagay na dapat nating maintindihan. Hindi masama magkaroon ng partner at hindi rin masama ang manatiling single. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung masaya ka ba sa buhay na pinili mo. Kasi sa dulo ng lahat, ang magandang buhay ay hindi nasusukat sa relationship status, hindi sa dami ng flowers tuwing Valentine's, hindi sa dami ng couple photos sa social media. Nasusukat ito sa kapayapaang nararamdaman mo kapag mag-isa ka, sa freedom na mayroon ka, sa purpose na sinusundan mo, at sa buhay na gusto mong mabuhay. Kaya kung single ka ngayon at may nagsasabing kawawa ka, ngumiti ka na lang, dahil baka ang hindi nila alam, habang naaawa sila sa'yo, ikaw naman ang tahimik na nabubuhay sa buhay na matagal mo nang pinili. At baka iyon ang tunay na kalayaan.